So ito boys, for today meron tayong papalitan ng lowering springs LNT. Nakabili na siya sa ibang second hand yung nabili niyang LNT springs. Mamaya pakita natin. Galing din daw sa bumili sa amin sa Auto Boys, nag-upgrade lang sa coilovers ata. So siya, as you can see, Avanza to. Avanza. Boss, anong year model nito? 2018. Naka ano bang gulong niya? Westlake na size ay size na ito. Nakalagay. Wait. 205 40 17. So ang concern niya kasi ngayon, yung harap dos, ang daliri ko yan nakaano siya, modified shock. Mamaya makikita natin yan. Yung binabatong part na to. Inangat pala to, sorry. Inangat yung part na to para bumaba yung kotse. Pero ang major concern niya is yung likod. Kasi pinutol yung spring. Ayan. As you can see, sobrang liit na. Tapos, nagrarab na siya. Pag may, teka, manggap dito. Yung gap sa likod, hindi na halos kasyendo. So, consider na lang natin 1.5. Dito sa kabilang side, ayan, 1 na lang. At ayan, don't know kung kita sa camera. Halos masira na yung gulong. So, nung unang punta daw niya dun sa gumawa nito, putol spring likod, modified shock yung harap. Nalaglag yung spring niya habang bumabiyahe siya. Kasi malalaglag yung spring. Take note, pag sobra putol at wala nang preload. Yung preload, pag ginak nyo yung kotse, hindi dapat malaglag yung spring. So, napasopra na yung putol. Okay. So, alam naman ni boss na pag naglagay tayo ng lowering spring dun sa harap, since modified na yung shock, mas bababa yun. Recommendation talaga namin magpalit ng bagong shock, pero as of now okay sa kanya na mas bumaba pa yung harap. So gagawin natin. Customers always right, sabi nga nila. So ito naman medyo tataas. Okay, lowering springs legit din, second hand yung kakabit sir. So kakabit na natin. So guys, for this video, try natin gawa ng, kasi marami nagre-request ng step by step. Doon sa mga video naman namin, pinakikita namin, medyo mabilis nga lang. So, try natin gawa ng how to install LNT springs step by step on Avanza 2018. Okay? So, first things first, kailangan mo iangat yung hood to check kung and para ma-access yung shocks. Okay? So, sa Avanza, tatanggalin nyo itong takip. Ayan. Katanggal. Anong size niya, Pops? 17? Tingnan po. Ang design niya yung tato. 17. 17 nga. Kailangan mo paluwag na ito dito eh. Kinakalawang na. So, ayan yung mga madugo. Pag kinakalawang, huwag masyadong persen, baka mabilog. 19 nga. 17. So, 17 socket. So guys, pag naluwagan na natin yung 17 dito, ito naman 14 to, Pops, no? Pops. 14, tatlo yan. 12 lang yung Pops. Ay, 12 pala, sorry. Same nito, kabila. So, normally hindi na kailangan tanggalin yung fluid washer. Kaso lang, inakalawang na. Para lang hindi mabilog, tinanggal namin para diretso yung access. Check nyo. Parang polish no? Baka. Ganyan na yung mags mo. Polish na nung nabili mo. Okay na. Okay. Tapos, isa-isa lang. So, check nyo muna isang side. Masipas kayo lahat. Check nyo. Yung gulong. Luluwagan nyo yung camber bolt ba tawag dyan? Para makuha nyo yung shock. Maluwag na? Ha? Maluwag. So, maluwag na daw. Magamit ka pa ng 120 eh. Maluwag pala. So, dalawa yan. Dalawa yung camber bolt na tatanggalin nyo. Ingat lang. Yan. Maluwag na.
Yan yung ABS sensor, no? Yan yan. Yan. Hindi na yan. So, yun. Dapat Kasi binibit nila na maayos. Hindi, Pops, kasi inangat nila yung ano eh. Yung camber, di ba? Eh, na dito nakakapit din sa ilalim yan. Nadamay. Lumutong. Gab. Oh, go. So guys, ito yung modified shock. Ito. Supposedly ito, nandito. Pero tingnan nyo yung laro ng spring. Pag tinanggal to, dapat hindi ito laglag na ganyan. Dapat nakakasa yan. Tapos may preload. So guys, hindi lang binaba, pinutol din yung string. Binaba yung string. Pinutol din yung string. Binaba pa yung binodify yung shock. Okay. And guys, ito yung lowering spring. Ito yung putol spring sa front. So, expectation natin baka umangat pa sa halip na bumaba. So, pagkatanggal ng putol string, kabit natin yung lowering spring. Yan. Tapos, top mount. Guys, para matanggal yung shock, at dito nakakabit yung dalawang camber bolt. At ito naman yung para sa ABS, nakaklip lang yan. Then tatanggalin nyo rin yung brake fluid bracket, nakascrew din yan 12 ata, if I'm not mistaken. Pati itong stub link. Okay, matanggal nyo na lahat yan, saka nyo todong tanggalin yung mga nut sa taas para makuha nyo yung shocks. Tapos sa may malapit sa makina. Hey, pre. Tapos balik lang lahat ng mga parts na tinanggal and higpitan. Ganun din sa kabilang side. Go. Ha? Ayun, lumag din. Sige nga, waka mo nga. Ayun, Oh my gulay. Kaangat. Boss, tingnan. So guys, tapos na tayo sa front, left and right, rear naman. Sa bansa, kailangan din tanggalin yung gulong para mapalitan yung spring. Tanggal na yung dalawang gulong. Pwede naman lagyan ng jack stand. Ayan guys, ito yung concern ni sir. Sobra na yung putol doon sa likod. Oh. Wala nang preload. So laglag na yan. Tapos dito dapat may stopper dito eh. Wala na siya. Tinanggal. So i-recommend natin si boss na bumalik doon sa doon sa previous shop para makuha niya to. Kasi may purpose yan eh. Dapat para hindi sumagad. So guys, ito yung putol spring ni sir. Mixi na talaga. So malalaglag talaga to once malubak si sir. Okay? Wala nang preload eh. Hanggang itaas yan, pre. Bumumawak. Bumumawak. Okay lang yan. Hindi naman na pre, naka-handbrake naman yan.
Pare. So guys, road test muna si Sir. Nakabitan natin lahat yung springs. Wow, naka-muffler. SOP yan pag nagkakabit kami ng springs. Kahit alam namin walang magiging problema, pinapag-road test namin. Just to make sure kung nahigpitan lahat, walang maingay. Kasi yung kanina, di ba? Hindi pa namin kinakalas, maluwag na. So guys, nakapag-road test na si Sir. Walang kahit anong noise or what. So, sukatin natin. Kanina dos pa rin naman ngayon, which is good. Kahit naka modified shock. Sa harap, wala. Ito, ayan. Kanina halos 3 eh. Pero 2.5. Bumaba ng 0.5. 2.5. Tinanggal na namin yung rubber stopper. Pero in-advise namin si boss na kunin yung rubber damper na talagang kasama sa Avanza. Kasi kailangan yun. So kailangan makuha niya yun doon sa unang shot. Hi! Thank you, mula na. Ingat boss. Saka na natin video ng magandang kuha yan. Maulan eh. Hindi tayo nakapag touch. Wow, muffler. Thank you. Final fender gap nga pala niya is 2 to 2.5. Alright.